Team Nerdy, okay, una sa lahat, gusto ko lang sabihin na hindi ako sanay na gumagawa ng ganitong mga klase ng videos. But, ayun na nga, I really think that I should start driving away from, wow, English, from the React videos. Hindi naman sa ititigin ko na yung React videos, araw-araw pa rin ako mag-upload ng React. But, yung sa dalawang upload ko na yun, umaga yung React, and at sa gabi, bago ko sabihin yun, hindi kasi ako sanay na tungkol sa akin yung videos ko. Medyo naiilang pa rin ako hanggang ngayon. Although kahit channel ko to, wala lang, nafimuran ako, if that's the right term. I really do think na this is the time na kailangan ko na kayong pagbigyan because kailangan kong mag-give back. Kasi nga, sa lahat ng support ninyo, kailangan kong mag-give back. And I am doing this hindi dahil nagbabayad nga ako or nag-give back ako, but because I want to open up more to you guys. Kaya, ayan, ito. So, ayun, yung ibig sabihin nun, more challenges, more family members and friends na kasama ko mag-video, less react, but the reacts are still there kasi nga. Anyway, umpisahan natin yan sa paggawa ng 15 facts about me. Nagawa ko na to noon, but hindi ganun kaayos. Ngayon ko lang aayusin kasi nga ang ganda na ng pailaw natin. May, ano na yung mata ko, oh. May, ang tawag dyan, may ring light na may ring, oh. May bilog, yun. Ang tagal inisip. Ayun na nga, so umpisahan natin. I used to be fat. 80 kilos ako no. 80 kilos pa rin naman ako ngayon. But at the time, siguro 5 feet pa lang ako. So, overweight na ako. Maliit na portion lang yun ng buhay ko. But that was the reason kung bakit. Move on tayo sa number 2. I was bullied a lot. Kaya, and I think ito yung dahilan kung bakit hindi ako kahit kailan nagsalita ng masama. Although, sa reacts ko, nagkakritik ako minsan. But there are always nice and kind words to tell people na mali sila or na may mali silang ginagawa. Bashing people isn't the way to make them stop. That's, sa paniniwala ko, that's really wrong. And pwede mong kausapin ng tao na hindi mo nasasaktan yung feelings niya. At lahat yun ay ginagawa ko dahil alam ko yung feeling na napagsasabihan ka ng mga bagay na hindi naman talaga ikaw or may mga masasabing masasama sa'yo na ikakasakit ng feelings mo. Okay, tama na yun. Moving on, punta tayo sa number 3. I really love console gaming. Sobrang fan ako ng PlayStation. Ayan. Kaya 2 weeks akong walang upload kasi nilaro ko silang lahat. Talagang ginagastusan ko po sila, no? May matinding pinaghugutan yan. Dahil nga noon, bata ho kasi ako nag-school. So, 19 lang ako graduate. So, yung mga kabatch ko, simula elementary usually, mas bata ako sa kanila, ako yung pinakamaliit, ako yung mataba, ako yung weirdo, ako yung laging panay libro at walang kausap. Alam ko hindi halata sa akin na hindi ako natahimik akong tao, pero sobrang tahimik ko po behind the camera. Dito ko lang talaga nalalabas yung saya. Para akong may kausap na close ko, doon lang ako maingay pag may ka-close ako. And it just so happens na sobrang close ko sa camera. It just so happens na naging sobrang close ko sa Team Third. Mamaya may sasabihin ako. At ayun na nga, yung mga panahon na nabubuli ako at wala akong kaibigan, naglalaro lang ako palagi. And yung mga storyang nalalaro ko, parang sila na rin yung kaibigan ko. Ganun kalungkot. Kaya kung kayo, may mga nabubuli kayo na hindi nyo alam, kasi hindi natin alam kung nakakasakit na talaga tayo eh. Isipin natin, kasi baka kagaya ko rin sila na nasasaktan. And I really think naman na mabuti tong payo ko sa inyo. Sana yung mga actions natin, tingnan natin palagi para hindi tayo nakakasakit tayo. Lalim, no? 4. Lagi ako napagkakamalang masungit. Hindi naman sa masungit po ako. Kasi pag, kunyari na, kwento ko lang to pag nasa labas ako, kunyari may tatawag na Klaro. Mahihain po kasi talaga ako, hindi lang halata. So pag may tumawag na Klaro, hindi ko muna titigdad. Iko-confirm ko muna kung ako. Kasi pag nilingon ko yon at sinabi ko ako ba, tapos sinabi naman na hindi pala ako tinatawag, nahihiya ako. Yun yung iniisip ko. Kaya kailangan pag nakita niyo ako sa daan, 2 beses. Or tignan niyo ako sa mata. Kasi may nagko-comment, masungit daw ako, hindi naman ako kinakausap. Seriously, approach nyo lang ako, mabait po ako, nanghahalik ako, nangyayakap ako. And alam ng mga Team Third yan na nakausap ko na or in-approach ako sa daan. Yun lang. Mabait po ako, promise. Defensive. Number 5, cosplayer ako dati. Although, nung mga panahong cosplayer ako ay mataba pa at lahat ng photos ko ng cosplay period ko ay dinilit ko kasi puro bad memories. Hindi naman bad memories, halo, bad memories and good memories. Sa mundo ng cosplay, hindi naman ako ganun ka,
Hindi naman ako gwapo noon. Hindi naman ako gwapo ngayon. But hindi naman ako ganun na nag-e-enjoy lang ako kasi masaya ako na kinocosplay ko yung buhay ng mga idol kong cartoons na anime. At ayun, may mga cosplayer na nagsasabi sa akin na huwag ko nang ituloy yung ginagawa ko kasi hindi naman daw bagay sa akin. At sobrang na-hurt po ako noon. Ay. Although kahit ganun, may mga mababait na cosplayer na nagsasabi sa akin na ginagawa natin to kasi ito yung nagpapasaya sa atin. Kaya, ayan nga, sa dami nga po ng bullying na pinagdaanan ko, I made a pact with myself. Sabi ko sa sarili ko na yung kabaitan na hinihingi ko sa mundo, hindi ko sigurado kung makukuha ko. So sabi ko sa sarili ko, ako na lang yung magbibigay ng kabaitan na hinihingi ko sa mundo. At sana ganun din kayong lahat. Para, kasi ano yan chain yan Pag gumawa ka ng kabaitan sa isa, gagawa rin siya ng kabaitan sa marami. Hindi sa'yo pabalik, pero gagawa siya ng kabaitan sa iba pa. Pay it forward, ika nga. At kung ganun sana tayong lahat, di mas masaya, diba? Kaya nga sa Team 3D, ayan, lagi ko sinasabihan na maging mabait kayo. Ayan. And natutuwa ako kasi wala na masyado nag-aaway sa channel ko. Dati ang dami. Pag gumagawa ko react videos, nambabash sila sa isa't isa. Ngayon, wala na. And sobrang saya ko, promise. Kasi ang tahimik na. Although may mga bashers pa rin, but nababawasan natin ang nababawasan. And in a way, yung goal ko as a YouTuber, nagawa ko na. Ayan. Punta tayo sa number 6. I lost 20 kilos para magpapansin sa aking crush. Kung napanood niyo yung kwento namin ng first love ko, yun po yun. Imagination lang ang lahat ng bagay at ako lang naniwala ng mga ganito. So, hindi ko na masyadong patatagalin yun dito. Panoorin nyo na lang. It's a very good video at alam ko na may mga matututunan kayo doon. To love yourself more and to just love. Yun yung mensahe ko. Walang masama sa magbigay. Magbigay na wala kang ine-expect na kapalit. Ayos ba yun? Like naman dyan. Ayan na, ito na tayo sa patragic na part. Ayan na, mapayat na ako nito ha. I graduated magna cum laude at age 19. Opo, magna cum laude po ako. Information Technology yung course ko. At ito na yung malungkot na part. Hindi ko naman gusto yung ginagawa ko talaga. Yun yung number 8. Hindi ko gusto yung course ko. Although, eto po nung mga panahon na nagko-code ako sa school, dito ko nakilala si Shane Dawson at si Lloyd Cadena, pati yung video ng Jamitch sa YouTube. At in a way, sa tingin ko, paraan na rin ng Diyos yun para i-introduce ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi at that time, nung mga panahon na hirap akong gumawa ng projects namin, yun yung ginagamit kong pastime para ma-relieve yung sarili ko sa stress, sa pagod. At simula nung punto na yun, sinabi ko sa sarili ko, this is number 9, dream job ko ang YouTube. At sobrang saya ko na isa na akong YouTuber ngayon. Ito yung backstory natin number 10. After kong graduate, syempre hindi ko naman gusto yung ginagawa ko. Hindi sa namimili ako ng trabaho. Naging graphics designer ako ng isang taon. Yun yung natutunan ko, medyo gusto ko sa pag-IT. Although hindi naman yun talaga yung tinuturo sa IT. Mostly coding yung tinuro sa amin, sa school namin Ayun, yun yung gusto ko kasi may creative part yung pag-design, graphics design. Although hindi ako ganun kagaling, baguhan lang ako. Isang taon, there was a point na gumawa ako ng kalokohan sa video kasi nagka-camera ako, pinauwisain yung camera ng boss ko. And there was a point na gumagawa ako ng kalokohan, yung panahon na uusing Vines, Filipino Vines. Gumawa ako ng video at in-upload ko sa Facebook. Kinabukasan tuwang-tuwa ako, nagsisisigaw ako literal. Pinagalitan ako ng HR department kasi nagsisisigaw ako na feature ako sa Lion Here TV at kung saan-saan mga page Filipino Vines, sunod-sunod. At may mga taong nagsasabi sa akin kung gaano ko sila nakapapasaya. Hindi po ako nagbabrag hindi ko binabrag na maraming nanonood. Wala lang sa akin yun. Yung may impact talaga sa akin as in. Noong mga panahon na yun, parang biglang huminto yung mundo. Tapos sabi sa akin ng Diyos na, Claro, ito yung calling mo. At simula nung gumawa ng videos na yun, sobrang laging ang saya-saya ko pag may tao na, yung mga may sakit na sinasabing, Kuya Claro, nakakalimutan ko yung sakit ko pag napapanood kita. Ang sarap sa feeling noon, sobra. Lalo na, ito pa, yung mga OFWs na nanonood, ayan. Kaya sobrang, pag may nagre-request sa akin ng OFWs, talaga minimension ko palagi na galing sa kanila or lagi ko talagang pinagbibigyan kasi sinasabi nila na napapawi yung homesickness nila pag papanood nila ako. Kaya sa mga OFWs dyan, hi sa inyo. Napaka-supportive niya mga yan. Grabe, mga team abroad. Isa kayo sa mga malalaking factors kung bakit talaga ako nag-YouTube. It's more than just the money Yung feeling na hindi ko, parang may, basta ang sarap sa feeling. Yun lang yun, yun na yun. Wala na ako ibang ma-explain pa. Ang sarap sa feeling. So yun na nga, dahil dumating na yung punto na yun, nung
napapansin yung ginagawa ko at sobrang nag-e-enjoy ako na gumagawa ko ng videos. Dumating yung point na parang dinadrag ko na lang yung sarili ko sa trabaho kasi hindi ko na gusto yung ginagawa ko sa trabaho. So, nag-quit ako to pursue YouTube for a year. Isang taon akong walang kinita. Ginagawa ko lang yung mahal ko. And at the time, ginawa ko lang. I took the leap of faith. And sa kasamaang palad, hindi nag-work sa akin ng YouTube ng mga panahon na yon. So, bumalik na naman ako sa mundo na pagtatrabaho, sa corporate world. At this time, dahil may laman na yung YouTube ko rin naman na nun, nakuha ako ng isang mobile application mobile application company na gustong maging YouTube sa Pilipinas, parang ganon. At kinuha nila ako isang marketing manager. It paid so well. Etong part na to importante. Hindi ako nagyayabang, but importante yung sasabihin ko sa kung gaano ko kamahal yung ginagawa ko. Kumikita ako ng 50,000 buwan-buwan. 50,000. But I left it because I did not love it. And na-realize ko kung gaano ko kamahal yung pag-YouTube. Gusto mo ma-realize nyo kung gaano kasarap sa feeling na iniwan mo lahat para sa isang bagay na sobrang rewarding na hindi lang tungkol sa pera. Alam ko marami sa inyo parang naggagagugugo lang ako, but dream job ko to and saya-saya ko lang, sobra. Wala akong, I can't put my feelings into words. Kaya nga pag may mga, ang dami ngayon sa mga Team 3D na gusto mag-YouTube, talagang ako pa nagsasabi sa kanila na pag sinabing sa'yo na hindi ka magaling, huwag mong gawin, wala kang gamit. Wag, pag wala kang gamit, hiram ka, nangihiram lang ako nun. Pag sa tingin mo hindi ka gwapo, hindi ka maganda, talent ang importante. Kaya gawa ka lang na gawa. I will support you with all my life. Promise, kasi alam ko pinagdadaanan mo. At ayun na nga, nag-quit na naman ako sa managerial position. At ito na yung masaya. Nag-YouTube na ako and it was so worth it. Number 11, nanghihiram lang ako ng gamit dati. Lahat. As in, pati yung ilaw ko, DIY lang. Ako lang gumawa ng bumbilya, binalutan ko lang ng tela. At ayan, masaya ako ngayon kasi nakapag-invest na ako. Ayan, may ring light na ako ngayon, may camera na ako, ang ganda na ng lente ko. At sa mga gustong mag-YouTube, just work hard for it. At pinagdadasal ko na makamit nyo rin yung kakaunti na meron ako ngayon. Basta huwag kayo papa-apekto sa sinasabi ng mga tao and just do what you love. Makukuha nyo yung gusto nyo makuha. Ayun na nga, number 12, dumaan ako sa matinding depression because I know that I was a disappointment din sa aking parents dahil hindi ko pinursue. Naging manya cum laude ako and I know that they were expecting a lot of things from me but hindi ko talaga mahal. So I had to. Para akong lifeless nung ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko ginagawa. And aminin ko, napakahirap ipaintindi sa mga tao kung ano yung YouTube at that time, kung paano kumikita or whatever. At dumating pa ng mga kapwa ko YouTubers ang nagsasabi dahil nga nagre-react ako. Yung mga unang nire-reactan ko yung Aldob, Sarah G. May YouTubers na nagsasabi sa akin na ang corny-corny ng ginagawa ko. Dumaan ako sa matinding depression. Sabi nga, puro ka react ganyan. Wala namang kwenta. And to think na nakinig ako sa mga tao na nag-quit sa mga ginagawa nila ngayon, hindi na sila nag-YouTube ngayon, yun yung sa pinaka-isang mali sa akin. Hindi naman kasi ako mayaman po. Wala akong pambili na kung ano-ano. Hindi ako kagaya nila Will Dasovich na macho, nila Janina Bella na mayaman at maganda, nila Lloyd Cadena sa sobrang komikero, sobrang masaya. Kaya sobrang hirap para sa akin maghanap kung ano yung niche or yung genre na para sa akin, which is reacts. At ngayon nga, eto, gumagawa na rin ako ng ganito at masaya ako kasi mamaya puntaan natin kung bakit thankful ako sa Team 13. Number 13, masaya akong sinasabi na YouTube is now my full-time job. Nandito lang ako sa bahay, gumagawa ng videos palagi. And number 14, I owe everything to Team 30. Hindi ako magpapaka-plastic na may maraming times na Team 30 lang yung nagpapasaya sa akin at nag-uusap-usap sila na pasayahin ako, na i-message ako. Alam kong hindi ako nakaka-reply all the time dahil sobrang busy ko sa aagawa ng videos, but babanggitin ko na, ayan, sila Jonald, sila Mark, sila Tony, Mayward fans, nako, napaka-halimaw ninyong mag-suporta sa akin at sobrang thankful ako doon, promise. Yung mga OFW, mga team abroad, ayan, sobrang bait ninyong lahat sa akin at thankful ako doon. At alam ko maraming bashers na sabi sa akin na papakit lang ako sa internet or whatever, but ginagawa ko lahat to kasi binabalik ko yung kabaitan na binibigay nyo sa akin at walang halong plastikin sa sinasabi ko ngayon. Totoo lahat to. Kayo ang natatanging dahilan kung bakit nandito pa ako ngayon. As in, yung mga times na depressed ako, Team 30 lang po talaga ang nagpapasaya
masaya sa akin. Ayan na, nabanggit ko na ba kanina, babanggitin ko ulit. Saronatics, ayun, although nahihiya ako na may fans, ako hindi ko tanggap, nahihiya ako, hindi ako sanay, pero I really do have to acknowledge na may fans ako para it's a way of accepting your love kasi. And ayan, tinatanggap ko na may fans ako at ina-acknowledge ko lahat ng pagmamahal na binibigay nyo sa akin at promise, pag yumaman ako, ililibre ko kayong lahat. Pinaplano ko na yan. I will pay every single one of you back. Pasensya na sa mga hindi ko nabanggit ha. Ang dami nyo kasi talaga. And kahit hindi ko kayo nabanggit, mahal na mahal ko kayo. Totoo yan. Totoo yan. Number 15, ito na yung last. Ito na yung kapalaran na binigay sa akin ng Diyos. At Lord, sobrang tinatanggap ko po ito kasi masaya ako at nagpapasaya ako ng mga tao. Ayan. Sana na-inspire kayo, no? Kung may mga nabanggit man akong pagbabrag sa sarili ko, hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang na ma-realize nyo kung gaano kalaki yung sinacrifice ko para lang makuha kung anong meron ako ngayon. Para ma-achieve ko yung pangarap ko at na-achieve ko na yung pangarap ko, promise. Nagkaroon pa ako ng mga taong nagmamahal sa akin, mga taong mahal na mahal ko rin. And ulitin ko, wala pong halong kaplastikan sa lahat ng sinabi ko. I am so sincere. Pag sinabi ko na mahal ko ang Team 30, each and every single one of you, tinatandaan ko yung pangalan ninyo. Because nahihiya ako na sobra-sobra yung binibigay nyo sa akin at ako gumagawa lang ng videos. Ayun. Mabilisan lang, naggawa kasi ako ng post sa Twitter. Ayan, iniisip ko nga kung baka gawin ko na lang na chat segment dito. As in, isang entire video na lang siya talaga na mag-shoutouts din ako. Anyway, this is the first Kuya Claro pa shoutout or Kuya pa shoutout. Wait, ayan, nag-post ako ng, ayan, pinost ko to. And babasahin ko lahat. Hi kay MW Freelancer Kai. Sabi niya, hi Clara, I was inspired by you. Gumawa ako ng spoken word poetry. Sana mapanood mo. Isa ka sa mga dahilan ba't nag-YT ako. Thank you very much. Ilalagay ko yung link sa ilalim to pay you back. I love you so much. May word yan. Sabi ni Ian Smith, Ian PC26 sa Twitter. Ayan. Yan po yung link, kuya. Nakaka-inlove ka po, kuya. Thank you so much. Wait, sino pa? Babasahin ko lahat. Si Regan San Diego, sabi niya, more power sa atin lahat na Team 30. Ayan, si Regan. Nag-YouTube na rin yan. Hi sa'yo. I-subscribe niyo siya. Lagay din natin sa ilalim yung link. Si Echo with Waitford. I am Echo. Shoutout mo din ako, best. Sabi niya. Hi sa'yo, Echo. Si Ariane Ryan, sabi niya, shoutout to me po, Kuya Ronron. Ayan, alam niyo yung Kuya Ronron. Ronron po kasi talaga yung nickname ko dito sa bahay. Walang tumatawag sa akin na Claro. A beginner YouTuber whom you inspired to do better in both vlogging and in life. I'm your #1 fan. Thank you so much talaga. At minsan, nagigilty ako na wala akong nagagawa kundi magpasalamat lang eh. Gusto kong may gawin. Kahit marami pa, kahit dos na hello pa. Hello, I'm Dowie. Hello, I'm Dowie. Sabi ni Rigelize, sorry hindi ko mabasa yung pangalan mo kasi Korea. Hi Kuya Claro, idol po kita. Ang naalala ko po lagi sa yung ipin mo, Este Ismail pa. Papatanggal ko na yung braces ko soon. Sabi ni Kayren, Kuya pa shoutout ako. Kayren! Ayan, sinigaw. Ang corny, no? Si MJ Mech Oj. Ayan, ito, isa pa to na laging nakasupport sa akin sa socials ko. Kahit sabi ni Just Me, Merana Michael, Kuya Claro for the win, hi sa'yo. Si Jerome Restua, hi din sa'yo. Ayan. Hinter di reacts tayo, sabi ni Regan Santiago, next week. Punta ka sa Facebook ko, may... Ayan, si Tony, hi sa'yo, Tony. Napaka-supportive yan sa akin at bibilisan ko na kasi ubus na yung battery ko. Popost ko na lang after ditong video lahat pa ng mga nag-respond dun sa Twitter post ko. So, yun na po. Ito si Clara the Third. Nagpapasalamat at mahal na mahal ko po kayong lahat. Follow nyo na lang sa socials ko. Magkulitan tayo. Magla-live na ako araw-araw simula ngayon. Actually, kahapon nag-live na. Anyway, thank you. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Walang halong plastikan.